May we get the results? With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Salamat po, Mr. Presiding Officer. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator- Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Mr. Presiding Officer. Senator Judge Ontiveros, you are recognized, ma'am. Mr. Presiding Officer, yung kasasabing wala ng jurisdiction ang impeachment trial court na ito, yan ay pag-amin, yan ay pagsisinungaling dun sa phrase, sa pinagbotohang motion kani-kanina lang na without dismissing or terminating the complaint. Nasa sa atin na eh. Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction. At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment court. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. Napakalaking disservice po sa ating dapat tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Session is Mr. suspended. Presiding Officer. Senator Judge Marcos, you may proceed, ma'am. Yes, maraming salamat sa ating presiding officer. Sang-ayon po ako sa motion ni na Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong, if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe ng isang publiko at walang uuwian, kundi
pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. At sa butong 18 mga kababayan, ang pabor para ibalik sa House of Representatives itong impeachment complaint laban kay BP Sara at 5 naman ang hindi mga kababayan. At ito yung mga senador na bumoto para ibalik sa House of Representatives itong impeachment na inihain nila laban kay BP Sara. Una po si Senator Jingoy Estrada, si Senator Francis Tolentino, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Joel Villanueva, Senator Pia Cayetano, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator JV Ejercito, Senator Lito Lapid, Senator Bongo, Senator Bong Revilla, Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Mig Zubiri, Senator Raffy Tolfo, Senator Mark Villar at si Senator Cynthia Villar. Sila po yung bumoto para ibalik mga kababayan dito sa House of Representatives itong impeachment complaint. At ito naman po yung hindi pumayag na ibalik sa House of Representatives itong impeachment complaint mga kababayan. Sa pangunguna po ni Senator Risa Hontiveros, Senator Coco Pimentel, Senator Nancy Binay, Senator Win Gatchalian at Senator Grace po. Kaya sila po yung mga bumoto na hindi sila pabor na ibalik sa House of Representatives itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At kapansin-pansin mga kabayan dito sa explanatory message po nila kung bakit hindi sila bumoto itong si Senator Risa Hontiveros na halos mangyak-ngyak mga kabayan sa pagkadismaya. At napaka-excited pa naman nitong senator na ito na maumbisan agad ang trial mga kabayan. Pero ito nang nangyari ngayong araw, hindi na po matuloy yung bukas sanang schedule na presenta ng articles of impeachment dahil pinabalik nga dito sa House of Representatives itong impeachment complaint. At isa si Senator Risa Hontiveros na nagmamandali para mag-convene na sila mga kabayan para dito sa impeachment court at mag-oath taking na sila para dito sa magiging senator judge sa impeachment. Pero ito nga po yung nangyari ngayon, kaya napaka-dismayado po ni Senator Risa Hontiveros mga kabayan na pinabalik sa House of Representatives itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At dito naman po si Senator Amy Marcos na nag-explain mga kabayan at nagsalita kung bakit hindi po siya or pabor po siyang ibalik at madismiss na itong impeachment complaint na laban kay VP Sara, kasi nung unang motion po ni Senator Bato de la Rosa ay dapat i-dismiss na itong impeachment, pero inamend po ni Senator Alan Peter Cayetano na imbis na i-dismiss ay i-remand na lang or ibalik doon sa House of Representatives mga kabayan, at para klaruhin po at i-certify ng House of Representatives na talagang hindi nila nakompromiso mga kabayan or hindi nila nilabag itong rules mga kabayan na bawal po ang sobra sa isang impeachment mga kabayan sa isang taon. At ito nga po si Senator Amy ay nagsalita na kung talaga bang accountability ang habol ng mga gustong ma-impeach si VP Sara, at meron po siyang shinare na SKL Ito yung share ko lang, at saan ka lulugar, yun po yung pasabog ni Senador Amy Marcos mga kabayan. At sabi niya na si VP ay marami ng kaso maraming nagkaso na kay VP Sara sa COA,
sa Supreme Court at sa iba't ibang korte, sinampahan ng kaso ng DOJ or sa DOJ at ng PNP at meron pang disbarment mga kababayan, no? Merong naghain ng disbarment para kay BP Sara. At ngayong araw, meron namang panibagong kaso naman silang inihain. Ito pong tungkol sa 612 million na confidential funds na naman mga kababayan na pinalutang ngayon ng House of Representatives, no? Dito po sa Office of the Vice President at sa Department of Education. At dagdag ni Senator Amy Marcos na kung totoong accountability ang kanilang habol dito, bakit hindi daw sila nag-ayos or hindi nila ayusin itong mga kasong ito para panagutin si VP Sara kung halimbawa man ito ay mapatunayan mga kababayan na guilty. Hindi tulad dito sa impeachment na hindi siya makukulong. Pagkat daw dito sa impeachment na ito ay para lang ito sa 2028 election na hindi na siya pwedeng makatakbo. At aaminin man nila o hindi ay para lamang silang nanira or manira kay VP Sara at ma-disqualify siya sa election sa 2028. At alam naman daw na nilang lahat. Alam na rin ng mga Pilipino na hindi talaga accountability ang pakay nila dito sa impeachment na ito. Kaya wag na daw tayong maglukuhan at wag nang mag-production number pa dito. Kaya sabi ni Senator Amy Marcos ay magpakatotoo tayo or dapat magpakatotoo sila. Malayo pa ang 2028 at maraming gutom at maraming naghintay ng mga serbisyong galing sa Senado at hindi nga tanga or hindi mga tanga ang mga Pilipino. At muli niyang iginiit na alam daw nila ang pakay dito sa impeachment ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Kaya sabi ni Senator Amy ay magpakatotoo na daw mga kababayan at alam naman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang punot dulo dito, no, sa impeachment case na i-final nila kay VP Sara Duterte. At ano pong opinion niyo mga kababayan dito po sa nangyaring kaganapan ngayong araw na ipinabalik na po ng Senado itong or ibabalik ng Senado itong impeachment complaint doon sa House of Representatives. Ayan, so maraming debate, maraming nangyari ngayong araw mga kababayan at yun nga po ay nag-convene na sila kanina bilang impeachment court at nag-oath taking na rin sila bilang mga senator judges. Pero ito po yung nangyari ngayong araw, no? Unang-una dyan yung privilege speech ni Senator Bato de la Rosa na hinarang po nung una ni Senator Coco Pimentel. At nung nag-speech na po si Senator Bato, ayun nga po yung nag-motion siya na i-dismiss itong impeachment case mga kababayan, no? At si Senator Alan Cayetano naman ay in-amend itong motion ni Senator Bato na instead of dismissal ay ginawang remand mga kababayan, no? Or isa uli return doon sa House of Representatives at papaklaro muna doon sa kanila kung hindi ba talaga nila nilabag ang rules mga kabayan na bawal ang more than isa na impeachment sa isang taon. Kaya tingnan natin mga kababayan sa mga susunod na araw, no, ang mga iba pang kaganapan at mahaba-habang debate pa po ito mga kababayan. Meron pang mga nakabinbin or meron pang mga sinasabi na hindi pwedeng tumawid sa 28th Congress, mga ganito ganyan. So abangan natin mga kababayan mahaba-habang ano pa ito usapin. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.